So dito tayo, sunod. Dito tayo kay Dilima. Impeachment ni Sara Dili para mabasura. Nako, mga kababayan, galit na galit ang dating senadora na ngayon Congresswoman Leila De Lima. Ito ha, mga kababayan, klaro po ito. Congresswoman Leila De Lima. Galit na galit. Dahil sa impeachment, nagwawalwal si Tita De Lima, mga kababayan. Ito po pakinggan ninyo. Sino ang tunay na protektor? Alam nyo na. Ito pakinggan ninyo, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Naniniwala si Congresswoman-elect Leila De Lima na paraan lang para patayin ang impeachment complaint ang pagpapaliban ng Senado sa pagbabasa ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang kumpirmado, siguradong balita, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars! Just questionable para kay ML Party List Representative-elect Leila De Lima ang pagpapaliban ng Senado sa pagkapasa ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni De Lima kasunod ng ekonomikang gihaw ng Senado sa Kongreso. Hindi sa desisyon nito na iurong sa June 11 ang presentation ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente ang dating gagawin sana sa Lunes na Hunyo sa taong kasalukuyan upang magbigay daan umano sa pagkaproseso ng priority bills ng Senado. Hindi niya patid kung ano ang tunay na motivation sa akbang na ito ng Senado. Pero sa perspektiboan niya ng prosecution panel, questionable ito. Sabi ng De Lima na isang respetuhin ang pananaw ng Senado sa hakbang nito, pero hindi pa rin niya maiwasan na pagdudahan ito sapagkat hindi niya malayo na mauwi lamang pumutuhan pagdating ng June 11 kung itutuloy pa ang pagpuproseso ng impeachment complaint dahil sa nararapit na Senate DA adjournment ng Senado na isa niyang senyales sa kanya nakikita na posibleng pamaraan at tuluyang patayin ang naturang reklamo. Dahil dito ay naniniwala naman sa De Lima na dapat pagplanuhan ng maigi ng mga naghain ng impeachment complaint at kung paano ang kanilang magiging sunod-hakbang para kontrahin ang natural development sa level ng Senado. Yan ang mga balitang kumpirmado at sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, TVNM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Po mga kababayan, narinig nyo naman po ang balita sa DZMM na kung saan sabi ni Senadora Leila De Lima at Congresswoman-elect ng ML Party List at isa sa prosecutor panel ng Congress laban sa impeachment ni Sara, delaying tactic daw ito or delaying tactics para mabasura ang reklamo. Nako, marami pong mga kababayan, marami pong mga kongresista at pati na rin po ang mga prosecutor panel ng tawag dito ng Kongreso ang hindi wait lang. Nababahing ako. Hindi pala. Sila nalulungkot dahil sa delaying nitong impeachment ni Sara, mga kababayan. Bakit nga ba daw na delay? Ito, So ito po ang reaksyon ng mga tanggapin ang pagkaantala. Pero nagwo-worry daw sila, mga kababayan. Ito po. Kawalan sa taong bayan ang tumagal pa o hindi makita ang paglilitis para sa katotohanan. The Senate cannot delay any further and cannot pass upon their duty to hold trial regardless of their verdict. And a no impeachment trial scenario is even worse for our democracy. Bilang prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tanggap ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pagkaurong sa schedule ng presentation ng Articles of Impeachment sa Senado. Gayunman kung ito ang tatanungin, hiling nitong maisagawa na rin ang pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court sa June 11. Mula June 2, iniurong sa June 11 ang presentation ng Articles of Impeachment, ang huling araw kung kailan may plenary session ang Kongreso. Aminado ang kongresista. Nalungkot ito sa magiging pag-antala ng impeachment. Holiday ang June 12 Independence Day at Senate Day adjournment na ng 19th Congress sa June 14 hanggang July 27, 2025. I am disheartened because the delay has been long enough, but as a lawyer,
in any court, the defense as well as the prosecution will have to abide by whatever the court will decide on and whatever order or whatever process the Senate court will issue. So, tatanggapin namin yon. Parang abogado lang sa korte. Naniniwala naman ang kongresista, walang problema sa usaping legal kung tatawid ang impeachment proceedings mula 19th sa 20th Congress. Pero kawalan umano sa taong bayan ng iba yung pang pagkaantala sa impeachment trial ni VP Sara o kung hindi na ito matutuloy pa. Samantala, question din ni dating Senadora Leila de Lima, Representative-elect ng mamamayang Liberal Party List, ang pagkaurong ng schedule ng presentation ng Articles of Impeachment. Pahiwatig umano ito ng posibilidad na pagbotohan sa plenaryo ng Senado kung pwede pa ba o hindi na ituloy ang impeachment trial. Sina De Lima at Akbayan Representative-elect Shell Jokno ang mga inalok ni Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Ito ay matapos mabigong manalo sa eleksyon ang dalawang House prosecutors. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko meron na ganyang usapin that kinoconsider na nila yan to kill the impeachment trial. Hinggil naman sa posisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara para sa dating senadora, pagpapakita umano ito ng kahinaan sa liderato. It just shows weakness actually in leadership. Na, okay, really, that is a congressional matter and we have separation of powers. But in reality, so people will not believe if you say, if the president says, na wala akong pakialam. Kasi in the first place, hindi ko gusto. But this is a very significant matter. They don't really intervene because that is supposed to be what is expected kung the separation of powers is a play. But at least you show interest. Dahil sa pagbabago sa schedule ng presentation ng Articles of Impeachment, hindi pa tiyak sa ngayon kung sa Hulyo na nga mag-uumpisa ang paglilinis kay VP Duterte. Ito ay dahil nakabinbin pa rin ang schedule kung kailan magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Umaasa pa rin ako na yung delay na yon is for the reading only. Mahirap namang mag-assume, mahirap din na mag-react ng prematurely. Rosa Licos, UNTV News. So yun po mga kababayan, ito nga nababahala itong mga prosecutor panel no ng Kongreso dahil sa pagkadili nga. Kasi nga sabi nga ni Senadora Leila de Lima, meron daw hocus pocus. Sa madaling salita, baka daw merong magic o baka daw merong bayaran, merong abutan at merong bulungan. 'Di ba? Na nangyari diyan. Kasi bakit nga ba ganyan? Biroy nyo, sabi nga ni Congresswoman Defensor, no, ni Congressman Defensor ng Iloilo, sabi niya, bakit ganun ang nangyari at bakit kailangan dalhin pa sa June 11 na kung saan June 12 ay holiday at June 13 ay holiday rin. Di ba? May hocus-focus talaga yan. Di ba? Bakit? Diyos ko, June 2. Asan yung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? 8 araw, wala namang na-holiday dyan. Bakit isushoot mo ng 11 para tapusin agad? Isang araw lang, 11. Tapos pagka 12, holiday. Pagka 13, holiday. Wala na. Di ba? So ano yon? Wala nang continue. Pipirma na lang. Ganyan ang style nila. Sabi nga ni Senadora Leila de Lima or Congresswoman Leila de Lima, may hocus-pocus yan, dilihing tactics yan para mabasura. Bakit? Ganito yan. Diba? Dapat June 2. So, ginawa niyang June 11. So, pagka June 11 yan, buong araw yan, hearing or trial. Tapos, pagkatapos ng hapon, diretsong adjourn. So, malalaman natin yan, 14, 15 pa. Bakit? Kasi sa June 11, pagka June 12, holiday. Pagka June 13, holiday rin. Pagka June 14, wala yon. So, 15 pa natin malalaman at bigla na lang inilang in-announce na si Sara Duterte nakakuha ng mahigit 9 na boto kaya hindi siya na-impeach. Ganon yan eh. Di ba? Ganon mangyayari dyan. So, anong aantayin mo sa June 12? I-holiday yan. Hindi po tayo naniniwala mga kababayan na kapag nag-trial yan or umpisahan ng impeachment trial ay tapos agad sa isang araw lang. Hindi yan ganyan. Kaya ang mangyayari dyan, June 11,
Pagkabukas holiday, thank you. Oh, tapos pagkasunod araw, holiday ulit, 14, kakabalik pa lang, pagka 15, malalaman na lang natin, hindi po na-impeach. Bakit? Kumuha po siya ng mahigit 9 na pirma na hindi siya ma-impeach. Kaya, ganun yan, mga kababayan. Di ba? Ganun naman di ba? Kent, Independence Day pa naman. Kaya nga, di ba, Ma'am Irene? Ganun ang ini-style ni Chis Escudero. Ngayon, alam nyo ba kung anong kadahilanan kung sabi ni Chis bakit nadidelay at nilipat sa June 11 itong impeachment trial ni Sara? Kasi nga daw meron pa silang inuna na mga batas na dapat aprubahan at tutukan at bigyang tugon para daw ito sa pakinabang ng taong bayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, napakarami pong batas na para sa bansa. Marami pong batas na nakakatulong sa ating bayan. Pero pinipili lang naman po ang makakatanggap sa benepisyo ng mga batas na yan. Pag malayo ka at hindi ka kapartido kay chairman, hindi ka bumoto at doon ka sa kabila, natalo ang manok mo, hindi ka bibigyan ng benepisyo ni chairman. Anong batas ba yung inuna kaysa sa impeachment? Yun ang sabi ni Chis Escudero na mas inuna daw nila na sa batas yung mga ipinoproseso daw sa Malacanang ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nadidili daw itong impeachment trial ni Sara kasi mas bigyan daw priority iyong ginawang batas ni PBBM. Ngayon mga kababayan, tanong ko lang, anong batas ba yun? Yung batas ba yun na para pagbigyan ng ayuda mga Pilipino? Batas ba yun para mabigyan tulong ang mga Pilipino? Immune na kaming mga Pilipino sa batas na yan. Bakit? Ang dami-daming batas para sa benepisyo ng bawat tao sa Pilipinas, hindi naman lahat nakaka-avail ng benepisyo ng ano na yan. Di ba? Ng batas na yan. Kung ang batas na ginagawa nila ay para sa makatulong sa bayan, kung lahat ng batas na isinagawa na yan ay nakakatulong talaga sa bayan, edi sana kami mga Pilipino hindi na nagtatrabaho. May batas, libreng gamutan. May batas, libreng kain. May batas, libreng bigas. May batas para sa baha, para sa bagyo. Kung lahat ng batas na yan ay para talaga sa tao, edi sana wala ng trabaho ang bawat Pilipino. Napakaraming batas na ginawa ninyo. Hindi naman napapakinabangan ng tao kasi pinipili lang din. Mga kababayan, totoo ba ako? Aanhin mo yung batas. Halimbawa ngayon, nagproseso kayo ng batas at isinabatas ninyo. Batas sa barangay makakatanggap ng 5,000 weekly. Ang bawat pamilya. Pinipili lang naman ni chairman kung sino yung malapit sa kanya at sino yung bumoto sa kanya. Yung mga hindi bumoto sa kanya, hindi makakatanggap. Di ba? Hindi rin na napapakinabangan ng bawat tao. Pili lang. At hindi mo pwede gawing dahilan yan na i-delay mo yung trial, impeachment trial kay Sara kasi nga mas bigyan mong priority yung ginagawa ninyong batas. Delaying tactic yan. Sabi nga ni, may ads po, opo kayo mag-skip. Delaying tactics yan. Sabi nga ni Laila de Lima, ano to? Dinidelay para mababasura? Or di kaya may hocus-pocus ito? May nangyaring magic nito? May nangyari nitong hindi maganda at karumal-dumal. Diba? Yun ang sabi ni Senadora Laila de Lima. Kaya tama po, Ma'am Titsi Bureche. Tama. Daming batas. Daming batas, wala namang nasumusunod. Sa totoo lang, ang daming batas na para sa tao. Ang daming batas ng ating gobyerno na ikakaunlad daw ng ating bayan at makakatulong daw sa sambayan ng Pilipino. Putang inang batas na yan. Ang batas na ginagawa ninyo ay napakadami. Kung tutuusin, kung bibilangin niyo, simula nung presidente si Manuel L. Quezon, simula nung presidente si Emilio Aguinaldo hanggang ngayon, di sana lahat tayong Pilipino, wala na, hindi na nagtatrabaho. Umasa na lang tayo sa benepisyo mula sa mga batas na ginawa ninyo. Putang ina, pag nagkaroon ng batas, pag inabot mo kay chairman, pinipili lang din ni chairman yung bibigyan. Totoo naman talaga. Napakaraming batas na ginagawa ninyo. Kaya nga sabi ni Willie Birami, kaya nga ako tatakbong senador ayaw kong gumawa ng batas. Bakit? Dami namang batas ginawa niyo dyan, hindi man yaman ng Pilipinas. Di ba? Tapos ngayon gagawin ninyo, mas bigyan ng prioridad yung batas na isinagawa ninyo. Hindi rin mapapakinabangan ng tao yan. Kung mapapakinabangan man, 1, 2, 3 tao lang. May batas nga dito, bawal ang kurap. Napakinabangan ba? Di ba? Meron sa batas sa atin na kapag ikaw kurakot, makakasuhan ka ng plunder. Bakit si Sara Duterte? Batas yan, di ba? Nangungurakot, impeachment. Ba't hindi nakasuhan? Yan ang malaking tanong. Binigyan daw nila ng priority yung batas kaysa dyan sa impeachment trial na yan.
Meron naman tayong batas, di ba? Kapag ikaw na lamang nagnakaw, ikaw naglaman na lamang nangurakot, di ba kakasuhan ka ng plunder case, graft and corruption? Ba't hindi nyo ginawa? Doon pa lang. Walang kwenta yung batas na ginagawa ninyo. Si Sara nga, hindi nyo nga matanggal-tanggal, hindi nyo makasukasuhan. So, ibig sabihin, walang kwenta yung batas. Bakit nyo ipairal yung batas na ginagawa ninyo dyan? Di ba? Yun lang mga kababayan, meron talagang hocus-pocus. Sa totoo lang, napakarami po talagang galit kay Chis Escudero. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sa sunod eleksyon, alam nyo na.